Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Bilyonaryo News Channel na kung saan binalita, according to sources ng Bilyonaryo, may mga kongresista na nagsisialisan na sa partido ni Martin Romualdez na lakas CMD papunta sa ibang partido. Ano ba yan? Merisi Gaba? Pakinggan natin ang balita. Lalaglag ang mga kapartido ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimbay. Nagsisimula na umanong kumalas ang mga miyembro ng lakas CMD sa Kongreso. Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source na may mataas na tungkulin sa Kamara. Umabot sa 100 ng miyembro ng lakas na pinamumunuan ni former House Speaker Martin Romualdez ng matatagang Marcos Jr. administration. Pero nitong Marso lang, naglipatan sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang nasa tinatayang 10 miyembro nito. Kabilang na sina Isabela Representative Antonio Albano as the Appropriations Committee Chair, Nueva Ecija Representative Mika Swansing, House Leaders sa mga kongresista na lumipat sa partido ng Pangulo at the incumbent Speaker Boji D na nagbibigay kontrol sa kanila ng marami sa major committees sa Kamara. Ayon sa source, posibleng bumaba pa ang bilang ng lakas members sa mga susunod na buwan kasabay ng pag-andar ng impeachment proceedings laban kay VP Sara, lalo na't may shifting daw ngayon sa political alliances habang papalapit ang 2028 elections. Ayon pa sa source, marami sa lakas members ang nais daw ngayong sumali sa Nationalist People's Coalition na pinamumunuan ni Senate President Tito Soto. Marami raw kasi sa mga kongresista sa grupong ito hindi suportado ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Noong una siyang sinampahan ng impeachment complaints noong 2025, marami ring daw pending applications para makapasok sa National Unity Party na pinamumunuan naman ni Antipolo Representative Ronnie Puno. Ang NUP ang second largest party sa Kamara na mayroong higit 40 members. Pero ayon kay Congressman Puno, pinag-iisipan pa ng NUP Membership Committee kung tatanggapin ng mga aplikante. Dagdag niya, 5 lang daw ang posibleng makapasok sa partido as early as next week. At hindi rin daw lakas congressman lang ang mga pinagpipilian. Kasama raw dito ang isang miyembro ng NPC, 2 mula sa PFP, at isa mula sa Nationalista Party ng mga Villar. Sakaling matuloy ang pagpasok ng mga bagong miyembro ng NUP, muli itong lalaki at akit na sa mahigit 50 ang mga miyembro sa Kongreso. Sinubukan namin kumuha ng pahayag mula sa ilang mga kongresista ng PFP at NPC, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. Yan. To me, expected ko na yan eh. Kasi si Romualdez, sa opinion ko lang, yung kanyang influence, pababa na ng pababa. Kung ang basbas ng Pangulo ang importante yan. Yung basbas ng Malacanang. Di fact na inalis nila si Romualdez at inilagay si Boji D. Nandun ang suporta si Boji D, member ng Partido Federal ng Pilipinas. So, Romualdez, wala, parang palaos na siya, sa tingin ko lang. Although, yung ambisyon niya na magkandidato sa 2028, sa nakikita ko lang, meron pa rin, hindi nawawala. Makikita ko sa kanyang mga post, sa kanyang official Facebook page, tuloy-tuloy ang parang credibility or image building para sa kanya. Marami siyang mga kasangkapan na palaging nagsasabi na very active siya sa social media, yung kanyang page. Kaya wag nating i-discount si Romualdez sa 2028. Baka nga, I don't know I might be wrong. Baka maging 2 ang kandidato ng administrasyon. Kung ang endorse ng Marcos Jr. administration is si Remulla, baka magkandidato pa rin si Romualdez. Dahil lalo na kung magtagumpay sila na ma-impeach si VP Sara, makonvict ba? Lalong madagdagan yung fervor, yung passion ni Romualdez na tatakbo. Ang problema lang niya kasi si VP Sara. Okay? So, may nabasa rin akong post kanina. Sino ba yung nagsabi? Si Attorney Salvador Panelo. Nakikita ni Attorney Salvador Panelo na yung National Unity Party dumadami na. Yung kay Congressman Puno. At malapit na silang makabuo ng bilang para iupo na Speaker of the House si Congressman Puno. Yan ang nabasa kong post. Opinion o analysis ni Attorney Salvador Panelo. At medyo nakaka-excite itong mga development yan. At lahat ito is nakasentro
sa impeachment case ni VP Sara. Matatandaan na natin, nagpahayag si Congressman Puno na ayaw namin na yung hindi namin susuportahan ang impeachment ni VP Sara. Ilang beses na niyang sinabi yan. Kaya, ito opinion ko lang ito, baka naghahanda na yung mga politiko dyan na magpresidente si VP Sara, kaya gumagalaw na sila para pag nagpresidente si VP Sara, nakadikit na sila sa kanya. Yan ang nakikita ko. Kasi, kahit bali-balik ta rin, anong gawin nila? Iakyat nila ang impeachment complaint sa Senado anytime. Hindi nila makukonvict si VP Sara dahil ang mga senador wais. Ang mga senador dyan, karamihan dyan ay independent-minded. Mangilan-ilan lang ang hawak ng liig ng powers that be. Kaya agree ako sa analysis ng isang political strategist, si Mr. Lito Banayo, na nakikita niya mayroong 16 senators na boboto para sa acquittal ni VP Sara. And I agree. Kaya ito pa lang, galawan na ang mga kongresista papunta sa grupo na tutulungan si VP Sara para malampasan niya itong kanyang impeachment case na ito para pagdating ng 2020 at nagpresidente ay pabor na itong mga kongresista. So good luck sa Lakas CMD, good luck sa leadership ni Congressman Martin Romualdez. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.